Magandang gulay po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, RG the BG Master. Ito po ang Mr. TLC no, ng ating mga gulayan. By the way, sa araw po na to, andito po kami sa San Franz, Agusan del Sur. Ang swerte po kasi natin kasi andito po yung may-ari ng talungan. No? Mamaya no, ipapakilala po namin sa inyo kung sino po ang may-ari at ano po yung mga technique no, na ginagawa niya sa kanyang mga talungan. So, ngayong araw na to makikita po natin no, yung isang variety ng talong. Actually, kung makikita na ninyo or marami po siyang mga bulaklak. So, mas maganda kasi na mas marami ho yung bulaklak kaysa sa dahon. Mayroon kasing mga instances na mas maganda ho yung dahon, konti naman ho yung bulaklak. So, pag konti yung bulaklak, konti din po ang ma-produce po na bunga. So, sa ngayon, actually, marami pong mga bulaklak no, na makikita natin sa mga puno. So mamaya i-focus po natin kung ano po yung gaano kadami yung mga bulaklak. Actually, katatapos lang daw po nila no, na nag-harvest. Sa panglima niya po na harvest ngayong araw na to, umabot po sila ng 143 kilos sa 600 na puno. So hindi na po siguro natin patagalin ano. Pwede nating tawagin si Sir Greg upang magpakilala at papakilala niya rin yung mga guide o technique po na ginagamit niya. Sir Greg? Ako po si Greg Bueno. May-ari po ng talungan na to. Sir, first time nyo lang po ba ng tanim ng gulay? Oo sir, first time lang po. Kahit sa bahay nyo nung una? Ay wala sir, ngayon lang po talaga. Ngayon lang po talaga. Ang nabalitaan sir, isa po kayong OFW? Oo sir, sa Riyadh po ako galing, Saudi. Okay, sa Saudi po galing sir. Pagkatapos po ng Saudi, nag-venture po siya sa pagtatanim ng gulay. Dahil din po nakita niya po yung mga iba't ibang mga video upang meron siyang makuhang o matutunan no, kahit wala pong mag-guide sa kanya. Pero nakita niyo po yung mga videos, actually marami daw po siyang tiningnan na mga videos. So ito yung mga kinalabasan po ng kanyang pagpapanood ng mga video sa YouTube. Sir, ano kasi nakita namin maganda po yung tindig, marami po siyang bulaklak at may mga bunga. Ano po ba ho yung guide na sinusunod niyo po regarding hindi kasi unang-una yung ginagamit po nating pataba ano, kasi yun po yung isang nagdidikta upang gumanda po yung tanim natin, hindi lang po yung tanim, pati rin po yung pagbibigay niya ng bunga. Sir, pwede po ba natin ma-share? Sir, nung pagkalipat ko po nito sir, transplant sir, after 3 days, in-applyan ko po siya ng calcium nitrate. 2 beses sir. After 3 days, tapos pagkalipas 7 days, calcium nitrate lang sir. Tapos pagkalipas naman po ng 7 days, di ba natapos na po yung 3 days tapos 7 days? Opo. Pagka 14 days sir, nag-apply po ako dito ng isang lata ng urea, 3 latang complete. Yun po ang inano ko dito sir. Ilagay na pataba. Oh sir, tinunaw ko po siya sir. So weekly po yun sir? Oo sir. Na application nyo po ng pataba? Oo sir. So ang gamit ni sir is drenching po ano, tinutunaw po yung abono. Oo sir. Tapos idinilig sa bandang puno. Dito sir. Okay, so yun po sa edge ng butas. Oo sir. So sir, sa ngayon sir kasi yung presyohan kasi natin ng mga talong, kasi meron pong time na dadating po siya na aabot po siya ng 10 peso, 15. So actually sa ibang area nga umabot pa ng 7 peso. 7 pesos. Sa ngayon sir, magkano po ba yung kalakalan ngayon dito per kilo? Ang kuha sa akin dito sir, farm gate niya sir, 40. 40. Yes sir. 40 pesos per kilo. So sa ngayon, sabihin natin na 143 kilos times 40. Wow. Malaki-laki na rin ano. Oh, sir. Sir, tip po sir sa pag
pag-apply o pag-spray. Ano po ho ba yung technique na pag-spray? Kasi makikita po natin na ang lulusog po ho, no, ng mga dahon, kasi yung mga dahon niya berdeng berde, tapos wala sakit, pati insekto nga wala. So baka pwede rin sigurong ma-share ni Sir Greg yung technique kung paano po siya mag-spray, kasi ang iba kasi na nagtatanong kung paano ang pag-apply, kasi yung iba nakikita po namin na bandang taas lang. So kay Sir, iba daw ho, no, yung technique na pag-spray niya. Ay, yung akin naman sir, kapag di naman kailangan sprayan sir, hindi ko, kumbaga kapag wala akong nakikitang, kasi halos araw-araw ako dito Ano mo kumbaga, monitor? dito na nga ako tumira Oo. Kapag di ko naman siya, di naman nangihingi yung halaman ng, kumbaga wala naman siyang uod ka na makikita, hindi mo naman siya kailangan isprayan. Pero kapag may makita mo siya, kailangan kumbaga uunahan mo siya. Yung kumbaga, talagang uunahan mo siya, hindi mo siya hihintayin na dumami pa para hindi ka rin, kasi ikaw rin yung maano ikaw rin yung kumbaga mapipeste ka rin, ikaw rin yung may-ari, mapipeste ka rin kasi maraming insekto Kaya kailangan araw-araw talaga nandito ko. Hindi naman sa araw-araw, kumbaga kailangan nagmo-monitor ko talaga sa tanim mo. Parang tinatawag natin sir na prevention is better than cure. Habang wala pa or mayroon ka nang makita na pailan-ilan, so applyan na. Oo sir. Tama yun sir, kasi ang problema kasi pag andyan na, tulad nung may sakit, saka pa lang i-hospital, pag 50-50 na. Di ba? Parang ganon. So mas maganda kailangan mong agapan kagad sir. Agapan natin upang lumala. Opo. So yung ang dinig ko sir, meron kayong technique, kasi top lang yung pag-spray. Ano po yung technique nyo sir? Ay sa akin sir, kapag mag-i-spray ako, sinasama ko rin sa ilalim sir, pag ganyan rainbow. Oh, rainbow. Yun. Sir. Oy, bago yun, bago. Para kung baga dito ka, kumbaga parang ano niya lang sir kumbaga wala man siya dito, paparembo mo siyang pag ganun sir, para abot din yung kumbaga halimbawa insecticide, para abot din sir, kasi yung iba nandito sa ilalim ng mga dahon. Opo. Para maabot din siya sir. Okay. So tama yung yung sinabi ni Sir Greg na kadalasan kasi sa mga insekto, uod, maapids, mapa whitefly, hindi po kasi sila nag-stay sa bandang itaas, kundi andun po sa ilalim. Actually, kung dito po sila sa bandang itaas po ng dahon, talagang mas matigas po siya, no? Unlike kung dito sa bandang ilalim, mas hindi po siya matigas, no? Kaya kadalasan ng mga insekto dito po umaatake sa ilalim ng dahon. So, sir, kami po ay nagpapasalamat, no, sa pag-imbita at pagbigay po ng oras sa pag-share po ng ideas ninyo, no, regarding po sa pagtatanim ng talong. Sana naman po yung mga kaibigan din po natin na gustong mag-venture, kahit pakunti-kunti lang. Actually kay sir is nag-start po siya sa 600 na puno. Maraming salamat po sa inyo at magandang gulay sa ating lahat. At ito po ang inyong lingkod, RGWG Master, ang inyong Mr. TLC.